Nasaan na nga ba ngayon si Senador Bato? Wala na dito sa Senado si Senador Bato de la Rosa. Nakaalis daw ito mga bandang 2:30 ng madaling araw at ngayon ay nag-iintay pa tayo ng opisyal na pahayag galing din sa kampo ni de la Rosa. Noon pang November 6, 2025, inisyu ng ICC Pre-Trial Chamber 1 ang warrant of arrest laban kay Senator Ronald Bato de la Rosa. Secret o ex parte. Ibig sabihin, hindi kinailangang ipaalam sa iba maliban lang sa prosekusyon na humingi nito. Paliwanag ng ICC, secret warrant ang inisyu dahil may banta sa mga biktima at testigo at dahil may mga tangka si De La Rosa na hadlangan ang investigasyon. Matapos subukan ng NBI na arestuhin si De La Rosa sa Senado, inunseal o isinapubliko ng ICC ang warrant of arrest. Mr. De La Rosa is alleged to have committed the crime against humanity of murder at least between the 3rd of July 2016 and the end of April 2018, during which no less than 32 persons were killed in the Republic of the Philippines. Bilang indirect co-perpetrator sa kasong kinakaharap ni dating Pangulo Rodrigo Duterte, sabi ng ICC, may reasonable ground para paniwalaang sangkot si De La Rosa sa kasong Crimes Against Humanity of Murder mula July 3, 2016 hanggang April 2018. Bilang hepe ng Davao City Police, sabi ng ICC, ginamit ni De La Rosa ang kanyang posisyon para makapatay ang Davao Death Squad at may patupad ang Tokhang. Bilang PNP chief, ginamit daw ni De La Rosa ang kanyang posisyon para magbigay ng logistics, tulad ng pera at baril, para maipatupad ang malawakang patayan at nag-appoint ng mga opisyal sa pwesto para maipatupad ang common plan. Nag-issue ang ICC ng arrest warrant dahil sa paniniwalang hindi haharap si De La Rosa sa ICC para sa paglilitis. Napansin rin ng mga hukom ang pagbabanta ni De La Rosa sa mga ICC prosecutor at pagpapakalat nito ng mga maling impormasyon. The judges assessed the material submitted by the prosecution and found reasonable grounds to believe that Mr. De La Rosa is allegedly criminally responsible as an indirect co-perpetrator for the crime against humanity of murder. Sabi ng ICC, nasa mga otoridad na ng Pilipinas kung paano aarestuhin at isusurrender si De La Rosa sa ICC. Handa na raw ang PNP-CIDG na ipatupad ang arrest warrant. Kailangan lang nilang malaman kung anong proseso ang mananaig. Ang una po, ito yung tinatawag natin na extradition proceedings. Yung pangalawa po, ito po yung tinatawag natin na direct surrender. Sabi ni Attorney Gilbert Andres, Common Legal Representative of Victims sa ICC, surrender at hindi extradition ang mangyayari kay De La Rosa. Ang extradition ay ginagawa lang kung hiningi ng isang bansa. Sa kaso ni De La Rosa, International Court ang nag-issue ng warrant of arrest. Pinapayagan ng Republic Act 9851 o International Humanitarian Law Act, Section 17, ang pag-surrender sa mga akusado ng genocide o crimes against humanity. Nasaan na nga ba ngayon si Senador Bato? Wala na dito sa Senado si Senador Bato de la Rosa. Nakaalis daw ito mga bandang 2:30 ng madaling araw. Mga pinakamalalaking buhaya sa Pilipinas. Ang isa, umabot ng higit 6 na metro ang haba, pero mas magugulat ka sa number 1 dahil napasok ito sa Guinness World Records. Panglima, Palawan Crocodiles. Sa Palawan, kilala ang lugar bilang tahanan ng mga ligaw na buhaya. Ayon sa mga ulat, may mga buhaya dito na umaabot sa humigit kumulang 3 hanggang 4 na metro ang haba. Kaya naman pinapaalalahanan ang mga residente at turista na maging maingat. Pang-4, Agusan Marsh. Sa Agusan Marsh sa Mindanao, isa ito sa pinakamalawak na wetland sa Pilipinas at kilala bilang natural na tirahan ng malalaking saltwater crocodile. Ang mga buhaya dito ay tinatayang lampas 4 na metro ang haba. Dito rin nahuli ang sikat na si Lolong na nagpapakita kung gaano kalalaki ang mga buhaya ang nakatira dito. Pangatlo, Mindoro Crocodiles. Sa Mindoro, isa sa mga lugar na may natitirang Philippine crocodile, isang uri ng buhaya na itinuturing ng critically endangered. May malalaking saltwater crocodile din sa ilang ilog at liblib na lugar sa isla na tinatayang umaabot sa 4 hanggang 5 metro ang haba. Pangalawa, ang buhayang si Putol. Isa sa mga pinakakilalang higanting buhaya sa Pilipinas ay si Putol mula sa Davao Region, na kinilala dahil sa pambihirang laki nito. Tinatayang umaabot si Putol sa humigit kumulang 6 na metro ang haba, na halos kasing laki ng isang pickup truck o van, kaya't isa ito sa pinakamalalaking buhayang nakita sa bansa. At ang number 1, si Lolong. Si Lolong ang kinikilalang pinakamalaking buhaya sa captivity sa buong mundo ayon sa Guinness World Records. May habang 6.17 metro at tumitimbang ng higit 1,000 kilo, kaya siya ang may hawak ng opisyal na record.
Para mas maintindihan ang laki niya, kasing haba siya ng isang maliit na bus at halos kasing haba ng 4 hanggang 5 tao na nakahiga sunod-sunod. Nahuli siya sa Agusan del Sur noong 2011 at naging sikat hindi lang sa Pilipinas kundi sa buong mundo. Namatay si Lolong noong 2013, pinaniniwala ang sanhi nito ay stress at complications sa kanyang kalusugan habang nasa captivity. Grabe, malalaki pala ang mga buhaya sa Pilipinas. Pero tandaan, hindi lang sa ilog at latian may buhaya. Minsan, nasa paligid lang natin. Pero ibang klase na yon. Aling buhaya ang pinakakinatakutan mo, ikomento mo sa ibaba. Maleta na punong-puno ng pera. Eto, 5 kakaibang bagay na natagpuan sa loob ng maleta. Mga maleta na may kakaibang laman, nahuli sa airport. Pang-5, migabuhay na hayop sa maleta. Sa Thailand, 2 babae ang nagtangkang magdala ng mahigit 100 buhay na hayop gamit ang kanilang mga maleta. Habang dumadaan sa airport scanner, napansin ng mga opisyal ang kahina-hinalang galaw sa loob ng luggage. Nang buksan ito, tumambad ang mga ahas, pagong at iba pang exotic animals na agad na ni-rescue ng mga autoridad. Pang-4, nakaw na maleta na may AirTag. Isang lalaki sa Amerika ang nawalan ng kanyang maleta matapos bumiyahe sa airport. Pero dahil may nakalagay na AirTag sa loob, natuntun niya kung saan ito napunta. Laking gulat niya nang makita ang maleta sa isang abandonadong gusali kasama ang iba pang nawawalang luggage. Pangatlo, misteryosong maleta ng Somerton Man. Noong 1949 sa Australia, natagpuan ang isang misteryosong maleta na pinaniniwala ang pag-aari ng tinaguriang Somerton Man. Sa loob nito ay may mga damit, personal na gamit, at kakaibang kagamitan na walang malinaw na paliwanag kung para saan. Hanggang ngayon, nananatiling bahagi ng isa sa pinakasikat na misteryo sa Australia ang maletang ito. Pangalawa, maletang may tinagong ipinagbabawal na gamot. Sa Singapore, isang lalaking Dutch na si Johannes van Dam ang nahuling may dalang maleta na may nakatagong ipinagbabawal na gamot. Habang ini-inspeksyon ng airport authorities ang kanyang luggage, natagpuan ang ilegal na laman na itinago sa lihim na compartment ng maleta. Dahil dito, agad siyang inaresto at naging isa ito sa mga pinakakilalang smuggling cases noon. At ang number 1, maletang puno ng pera. Noong 2007 sa Argentina, isang lalaking nagngangalang Guido Antonini Wilson ang dumating sa airport dala ang isang maleta. Habang ini-inspeksyon ito ng airport security, natagpuan sa loob ang halos $800 na cash na hindi idineklara. Dahil dito, naging malaking kontrobersya ang kaso at nakilala ito bilang suitcase scandal. Hanggang ngayon, isa pa rin ito sa mga pinakakilalang kaso ng malaking halaga ng pera na nadiskubre sa loob ng isang maleta. Hindi mo talaga masasabi kung ano ang nasa loob ng isang ordinaryong maleta. Dahil minsan, may mga sikreto itong hindi inaasahan. May kwentong maleta ka pa bang alam? Ikomento mo sa ibaba. Napatakbo, nadapa at muntik pang masubsob si Senator Bato de la Rosa sa Senado. Sa kuha ng CCTV sa hagdan paakyat ng plenary hall, makikitang kumakaripas ng takbo si Bato de la Rosa. Sa sobrang bilis niya, nadapa pa siya at muntik pang masubsob sa hagdan bago agad bumangon at tumakbo ulit papunta sa hallway ng Senado. Pagkapasok niya sa loob, nagkagulo pa at may mga natumba habang nagsisiksikan ang mga taong sumusunod sa kanya. Nasugatan pa umano si Bato sa daliri at agad ding ginamot. Mas naging emosyonal ang eksena nang maiyak pa si Bato habang niyayakap ang kanyang anak at staff sa Senado. Ayon kay Bato, may mga tauhan umano ng NBI kasama si dating Senador Trillanes na humahabol sa kanya sa loob ng Senado. Pero itinanggi naman ni Trillanes ang paratang at sinabi niyang wala pa siya sa lugar nang mangyari ang komosyon. Ayon pa sa kanya, tinutupad lang daw niya ang dating hamon ni Bato noong 2020 for na samahan siyang magpa-aresto kung magkaroon man ng warrant laban sa kanya. Dahil sa tension, nag-full lockdown ang Senado at dumagsa rin ang ilang supporters ni Senator Bato de la Rosa sa paligid ng gusali. Magtatago ba ulit si Bato o tuluyan na siyang mahuhuli ng NBI at ICC? Ikomento mo sa ibaba. Kung gusto mo ng ganitong content, is share at I follow ang Soksay TV.